Isayas Kabanatang 7. At nangyari ng mga kaarawan ni Akaz na anak ni Jotam, anak ni Uzzias, na hari sa Huda, na si Rezin na hari sa Syria, at si Peka na anak ni Remalias, hari sa Israel, ay nagsiahon sa Jerusalem upang makipagdigma laban doon. Ngunit hindi nanganaig laban doon. At nasaysay sa sangbahayan ni David na sinasabi, ang Syria ay nalakip sa Ephraim, at ang puso niya'y nakilos, at ang puso ng kaniyang bayan na gaya ng mga punong kahoy sa gubat na kinilos ng hangin, na magkagayoy sinabi ng Panginoon kay Isayas, lumabas ka na iyong salubungin si Akaz, ikaw at si Siyar Hasub na iyong anak, sa dulo ng padaluyan ng tipunan ng tubig sa itaas, sa lansangan ng parang ng pagpapaputi ng kayo. At sabihin mo sa kanila, ikaw ay mag-ingat at tumahimik ka, huwag kang matakot, o manglupaypay man ang iyong puso nang dahil sa dalawang buntot na apoy na ito na umuusok, nang dahil sa mabangis na galit ng Rezin at Syria, at ng anak ni Remalias. Dahil sa ang Syria ay pumayo ng masama laban sa iyo, ang Ephraim din naman, ang anak ni Remalias na nagsasabi, magsiahon tayo laban sa Huda, at ating bagabagin at ating papasukin sila, at tayo maglagay ng hari sa gitna niyaon, sa makatwid bagay ang anak ni Tabiel. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, hindi matatayo o mangyayari man, sapagkat ang pangulo ng Syria ay ang Damasco, at ang pangulo ng Damasco ay ang Rezin, at sa loob ng 65 taon ay magkakawatak-watak ang Ephraim upang huwag maging bayan. At ang pangulo ng Ephraim ay ang Samaria, at ang pangulo ng Samaria ay ang anak ni Remalias. Kung kayo'y hindi maniniwala, tunay na hindi kayo mga tatatag. At ang Panginoon ay nagsalita uli kay Akaz na nagsasabi, humingi ka sa ganang iyo ng tanda na mula sa Panginoon mong Diyos. Humingi ka maging sa kalaliman o sa kaitaasan sa itaas. Ngunit sinabi ni Akaz, hindi ako hihingi, ni tutuksuin ko man ang Panginoon. At kanyang sinabi, dinggin ninyo ngayon, o sangbahayan ni David, maliit na bagay ba sa inyo ang mamagod sa mga tao na inyong papagurin rin ang aking Diyos? Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihi, at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Siya'y kakain ng mantikilya at pulot, sapagkat siya'y natutong tumanggi sa kasamaan at pumili ng mabuti. Sapagkat bago maalaman ng bata na tumanggi sa kasamaan at pumili ng mabuti, pababayaan ang lupain ng 2 haring iyong kinayayamutan. Ang Panginoon ay magpapasapit sa iyo at sa iyong bayan at sa sangbahayan ng iyong magulang ng mga araw na hindi nangyari mula ng araw na humiwalay ang Ephraim sa Huda, sa makatwid bagay ang hari sa Assyria. At mangyayari sa araw na yaon, na susutsutan ng Panginoon ang langaw na nasa kahuli-hulihang bahagi ng mga ilog ng Ehipto, at ang pukyutan na nasa lupain ng Assyria. At sila'y magsisidating
at silang lahat ay magpapahinga sa mga gibang libis at sa mga bitak ng malalaking bato, at sa lahat ng mga tinikan, at sa lahat ng mga sukal. Sa araw na yaon ay aahitin ng Panginoon ang ulo at ang balahibo ng mga paa ng pang-ahit na inupahan, ang nangasa bahagi ng dako roon ng ilog, ang hari sa Assyria, at aalisin din ang balbas. At mangyayari sa araw na yaon na ang isang tao ay mag-aalaga ng guyang baka at ng 2 tupa. At mangyayari na dahil sa kasaganaan ng gatas na kanilang ibinigay, ay kakain siya ng mantikilya, sapagkat ang bawat isa na naiwan sa gitna ng lupain ay kakain ng mantikilya at pulot. At mangyayari sa araw na yaon, na ang bawat dakong kinaroroonan ng 1,000 puno ng ubas na nagkakahalaga ng 1,000 siklong pilak ay magiging dawagan at tinikan. Paroroon ang isa na may mga pana at may busog, sapagkat ang buong lupain ay magiging mga dawag at mga tinikan. At ang lahat ng burol na hinukay ng Azarol, hindi mo paroroonan dahil sa takot sa mga dawag at sa mga tinikan, kundi magiging pagalaan sa mga baka at yurakan ng mga tupa.